Magandang umaga sa inyong lahat mga loads at mga kabutingting natin dyan. Ikaw ba ay mahilig mga likot ng iba't ibang appliances kagamitan? Kung oo ang sagot mo, pues tama ang video na na-click mo. Pagkat ang video na ito ay nagbibigay tutorial sa mga nais matuto sa electronics. Ngayon, unahin natin yung pag-aaral mo kung paano gumamit ng analog multitester. Ayan. So, dito sa analog multitester ay may mga settings din na dapat pag-aaralan. Katulad ng ito, ang tinuturo dito ay yung resistance. Pag-check ng continuity, mga linya na walang anumang supply. Ngayon, kapag nagtesting ka ng resistance ng isang, halimbawa yung linya ng kuryente or ano pa man, kailangan wala siyang supply. So ano nga ba ang, saan ba nating isisit yung tester natin dito sa, kasi dito sa resistance ay may mga ilang settings dito makigaya ng nakikita nyo na mayroon tayong times 1, times 10, times 1K, times 10K, at yung ibang mga multitester pa ay may mga ano pa, times 100K. So depende yan sa kung ano yung susukatin natin. Halimbawa, magsusukat ka lang ng isang wire na linya, so isisit mo lang dito sa times 1. Yan, times 1 lang. Ngayon kung magsusukat ka naman ng isang, halimbawa pyesa, o sabihin natin resistor, ang isisit mo naman ay nakadepende kung ano yung value ng resistor na iyong susukatin. Tungkol naman sa bagay na resistor ay mayroon tayong hiwalay na pag-aaral dyan para hindi sabay-sabay yung ating mga gagawin. So ngayon, balik tayo dito sa multitester. Ganito yon, yung nakikita nyo yung mga nakalagay dito sa ating tester. Ito, kaya yung tinuturo na to, bawat calibration yan o guhit, isang guhit mayroon niyang kaakibat na value. Depende rin yung value niyan sa kung ano yung settings mo dito sa baba. Halimbawa, naka times 10 ka at yung sinusukat mo ay nag-deflect yung pointer needle dito sa pagitan ng 10 at saka dito sa may 20. Ibig sabihin niya na kung nandoon sa pinaka gitnang gitna ay 15 yun. Tapos kung ano yung settings mo, magiging yun yung i-multiply mo doon sa kung saan tumapat yung pointer needle mo. So halimbawa nandito sa 15 yung pointer needle, 15 times 10, so magiging 150 yung value nung sinusukat mong resistor. Para malaman mong buo yung resistor na yan na 150 ohms, kailangan alam mo din na kung paano basahin yung color coding ng resistor na nakalagay doon sa mismong body ng resistor. Andon yung kulay niya at bawat kulay na yun ay may certain value o numbers. So gaya nga ng sinabi ko kanina na magkakaroon tayo ng hiwalay na pag-aaral doon sa resistor na yan. So dito muna tayo. Bali
Nabanggit ko lang yon para sa isang example kung paano gamitin yung resistor, multi-tester para sa resistor na yan. Okay, gaya nga ng sabi ko kanina, mula dito sa 0 hanggang dito sa 1, yung medyo malaking guhit na yan, ang tawag dyan ay column. At yung mga maliliit naman na apat dan sa loob ng column ay calibration. Ngayon, paano makukuha yung 1? Ilan ba yung value ng isang calibration? Bali, ang magiging value ng unang calibration na yon ay 0.2, pangalawa 0.4, 0.6, 0.8 hanggang sa 1. Hanggang dun sa sumunod naman sa pagkatapos ng 1 ay 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Ganon ang reading niya. Ngayon, tuloy natin. Pagkatapos ng 2, next, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, and 5. Yun yung reading niya mula 0 hanggang 5. Mula naman dito sa 5 hanggang 10 ay pareho lang yung kanyang bilang. Bali 5, 5.5, 6, 6.5, 7, and so on and so forth. Hanggang 10 yun. At syempre mula dito sa 10 hanggang 20 ay napakadali yung bilang kasi by 1 yung bilang natin. 10, 11, 12, 13, 14 hanggang 20 yon, diretso yon. Pag 20 hanggang 30 naman ay by 2s. 22, 24, 26, 28, 30. Pagkatapos naman ng 30, tuloy-tuloy hanggang 50 yon na ganun yung bilang by 2s. Then, pagkatapos ng by 2s, by 5 hanggang 100 naman yon. 55, 60, 65, 70, 75, 80 hanggang 100 yon. Ngayon, dumako naman tayo dito sa pinakahuling bahagi ng ating reading scale ng resistance. So, 100, then susunod, 120, 140, 160, 180, then 200. Next, 250, 300, 400, 500. Tapos, susunod doon, 1,000 and 2,000. Paalala ko lang mga kabutingting, no? Yung binasa natin o yung mga sinabi ko ay ayon sa settings natin na 1 times 1. Ngayon kung magta times 10 kayo, ay times 10 nyo din kung ano yung mababasa nyo o kung ano yung masusukat nyo. Ganon yung paggamit ng resistance settings. Ngayon dito naman tayo sa DCV or Direct Current Voltage Settings Measurement. So, ang masusukat nito yung mga DC voltage katulad ng battery or adapter power supply, mga ganon. Ang unahin natin dito ay yung sa 2.5 na settings. Ito. Dito sa 2.5 na settings natin, magbabase tayo dito sa 250 naman na scale. Ngayon, ang magiging value ng bawat calibration nito ay 0.005, then 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 hanggang 0.50, then basta ganun yun yung ano nun, tuloy-tuloy yung bilang niya by 5, pero ano siya, may decimal point. Hanggang itong 100 ay magiging 1 volt na yung bilang niya. Tuloy-tuloy yon hanggang sa 250, ganun yung kanyang bilang. Pinakamadali dito ay yung sa scale na 10. Kasi ano lang yung bilang niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganun hanggang 50 yun. Isang calibration, ang bilang niya ay 1.
Kapag 250 naman yung iyong settings, dito ka magbabase sa 250 din. Ngayon, ang value ng isang calibration ay 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 hanggang 250. Tuloy-tuloy yon. Pare-pareho ang value ng bawat calibration. Ganon lang po. Ngayon dumako naman tayo sa pinakamataas na settings which is 1000. Ang pagbabasihan mo naman dito ay dito sa 10. 10 na scale. Ngayon, ang value ng isang calibration naman dito ay 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ganon po ang reading naman dito sa 1000 na settings. Dito naman po sa ACV o Alternating Current Voltage Settings Measurement ay pareho lang po doon sa DCB. Walang pinagkaiba. Kaya kung nasundan mo yung DCB ay masusundan mo na rin po itong ACB. Ang pagkakaiba lang po ay walang 2.5 settings dito sa ACB. Ohms adjustment, pointer needle calibration, current test probe socket, negative test probe, positive test probe, at saka selector knob.